Kahit bang mga halik ko ay hindi sapat upang pigilan ka? Ani ni Cholo na isiniksik ang mukha sa laeg ng kasintahan. Ngumiti si Erica at iniiwas ang sarili. Hindi ka pa ba nagsasawa ng kakahalik sa akin? Nagsasawa? Si Cholo na kumuwala sa kasintahan. You must be joking. Isipin ang pinahihintulutan mong gawin natin ay hindi nahihigit sa magyakapan at maghalikan. At isipin hindi ka pa kontento dun. Marry me, Cholo, at lahat ay may pas ka na para gawin. Napaulang lalaki at dramatikong napahawak sa noo. And what will happen to all the girls who wanted me just as much as you do? Bahagyang sumimangot ang dalaga, kinuha ang brush sa handbag at nagbrush ng buhok. Muli siyang kinabig ni Cholo. Nagbibiro lang ako, nagtampo ka na kaagad. Hindi ko gustong isiping maliban sa akin ay meron pang iba, Cholo. Seryosong pahayag ni Erica. Tumikim ang lalaki. I'm all yours, darling. Marry me then. Tila nagsusumamong tumingin si Erica sa kasintahan. Nagsindi ng sigarilyo ang lalaki, sumandal sa desk. Darating tayo doon, Erica. Pero hindi pa ngayon. Kasalukuyang gumagapang paitaas itong center at hindi ko pa kayang ipagmalaki sa'yo. Oh, Cholo, I don't mind. Kapag nakasal na tayo, madadagdagan kong kapital mo. Maaari ka na makipagsabayan sa malalaking slimming centers. Yan ang hindi ko gustong mangyari, Erica. Medyo pagalit nitong sinabi. Alam kong may pera ka at ayokong isipin ng mga tao na pera mo lang ang dahilan kaya nagpakasal ako sa'yo. Niyakap ni Erica ang kasintahan, inihilig ang mukha sa dibdib. Isa yun sa maraming pagkakataon na naiisip ni Erica na sana'y wala siyang pera at sana'y ordinaryong empleyado lang siya. Ikaw at ang walang kakwenta-kwenta mong pride, Cholo. Pag mag-asawa na tayo, ang pera ko'y pera mo na rin. At kung hihintayin mo maging katulad ng kumpanya namin ang slimming center mo, then I guess, pareho nang maputi ang buhok natin bago tayo makasal. Marahang natawa ang lalaki. Huwag kang mainip, darling. Bakit ka nagmamadali, gayong mga bata pa naman tayo? Lalo ka na, 22 ka pa lang. Ako nasa prime of my life, 34 and dapat may pamilya at mga anak, salo ng dalaga. O sige, Erica, bigyan mo ng panahon ng center. At least mga 1 taon. By that time ay may pagmamalaki na ako sa'yo. You're bargaining? Tiningala ni Erica ang kasintahan at may pag-asang naramdaman. At least, stable na tong negosyo ko at walang masasabi ang mga tao sa akin. Oh, Cholo, mahal lang kita kaya gusto kong makasal na tayo. Pero sige, 1 taon kung 1 taon. Good girl. Now, shall I drive you home? And take a taxi back here? Umiling ang dalaga. No thanks. Ilang sandali pa ay tinatahak na ni Erica ang EDSA patungong Corinthian Gardens. Kahit paano ay nagagalak siyang nangako si Cholo. At least, she can look forward. Madali nang lumilipas ang panahon. 4 na buwan na silang magkasintahan at mahal niya to. At nararamdaman niyang mahal siya nito talaga. Kaya nga lang mataas ang pride nito. Nangiti siya, at least ay walang masasabi ang mommy niya at siniko sa kasintahan niya kung sakasakali. Nagkakilala ng mami niya at si Cholo nang minsang ihatid siya nito at palabas naman ng kotse ang mami niya sa gate. Isang maiksing pagtatagpo lamang yon, pero nakita ni Erica sa mukha ng mami Eloisa na hindi ito sang-ayon sa kasintahan niya. Bagamat nag-aalala siya'y patutunayan niya si inang karapat-dapat si Cholo. Si Cholo Alejo, a handsome hunk with a mustache. May sariling negosyo na bagamat maliit ay may tuturing na sarili. Isang slimming center for men and women. Sa center sila nagkakilala, minsang isinama siya ng kaibigan niya doon. She is fit as a model pero naganyak siyang mag-enroll. Anyway, ay wala siyang kahit na anong form of exercise maliban sa paminsan-minsang paglalangoy sa pool nila. Walang hindi mag-uukol ng pansin kay Erica. Sa taas ng 5'5" and a whistle-bait body plus a pretty face na hindi mo pagsasawa ang tingnan ay smart, classy, sophisticated at mayaman ng dalaga. Sapat-sapat na mga katangian upang ang mga lalaki naghahandog ng pag-ibig sa kanya ay tila mga langgam sa asukal. Ang mga katangiang ito hindi pinalampas ni Cholo na siya ring head instructor. Niligawan siya nito at sinagot naman niya. Alam ni Erica na maraming kababaihang customer ang naiinggit sa kanya sa pangyayaring yun. Si Cholo mismo ang main attraction ng center kung bakit maraming female customers na hindi pumapalya sa session.
Dati-rati regular ang pagpunta ni Erica sa center, subalit nitong nakalipas na buwan ay dumalang ang pagtungo niya doon dahil pina-assume sa kanya ni Nico ang pwestong inalisan ng kanilang personnel assistant na nag-resign dahil nag-abroad. Ang sabi nito'y panahon na upang matutunan niya ang pamamalakad ng kumpanya nila, ang Mega Engineering. Management graduate si Erica at gusto niya talagang magtrabaho, pero hindi sa paraan ni Nico at sa sariling kumpanya. Pero alam niyang hindi papayag ang mommy niya sa gusto niya. Huwag nang idagdag si Nico. Ilang minuto pa'y nasa tapat na ni Erica ng mansyon. Bumusina siya at pinabuksan siya ng gwardya ng gate. Nagsalubong ang kilay ng dalaga nang matanaw sa garahe ang 4-wheel drive Land Cruiser ni Nico. Napapadalas yatang punta nito sa kanila. Ano na naman ang pinag-uusapan nito't ng mami niya? Hindi ni Erica gustong presensya ni Nico sa kanila. Naiinis at naiilang siya dito. She was barely 12 years old at kagagraduate lang ng elementary nang mamatay ang daddy niya. Cardiac arrest. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya si Nico sa burol ng daddy niya. Titig na titig ito sa kanya na nagsalubong ang mga kilay. Kung bakit ay hindi niya alam. Anak ito ng kapartner ng daddy niya sa negosyo na noon ay kasalukuyan palang humahawak ng maliliit na projects. Binata na si Nico noong panahon na yon. Makalipas ang mahigit 1 taon ay nagpakasal ang mommy ni Erica at ang biyudong papa ni Nico. Yun ang ikalawang pagkakataong nakita niya ito sa isang salo-salong ginanap sa isang restaurant. Sa isang teenager na katulad niya ay maaaring sana siyang magka-crush dito kung hindi ito suplado. Ang sumunod niyang nabalitaan ay nang ipadala ito ng stepfather niya sa Amerika upang magpakadalubhasa sa pagiging enhenyero. At sa pagitan ng mga taon ay bihirang umuwi ng Pilipinas si Nico malibang may mahalagang okasyon tulad ng Pasko, anniversary, birthday ng papa nito at kung ano-ano pa. At sa lahat ng mga yon ay wala si Erica na natatandaang kinausap siya nito. Maliban sa simpleng hello, hi at pagtangoy wala na. Ang ipinagtataka niya ay lagi nang may regalo siyang tinatanggap mula rito tuwing mahahalagang araw. Tulad halimbawa nung 18th birthday niya ay nagpadala si Nico ng isang musical birthday card mula sa Amerika. At noong magtapos siya ng kolehiyo ay binigyan siya nito ng isang Cartier wristwatch. Nang mamatay ang stepfather niya almost 3 years ago ay hindi na nagbalik ng Amerika si Nico. Pinamahalaan nitong buong husay ang kumpanyang naiwan ng daddy niya at ng papa nito, ang Mega Engineering. Ito ay kabilang sa 1,000 top corporations at sa loob din ng mga panahon na yon, sa kabila ng kaabalahan ni Nico ay hindi nito nalilimutang dalawin ang mami niya panahon. At hindi lang yon, sa pakaramdam ni Erica ay kasama na silang mag-ina sa pinamamahalaan nito. Isa yun sa mga kinasusuklaman niya dito. Pero para kay Mommy Eloisa, Nico is family at dapat silang magpasalamat na may nangangasiwa sa kanila. Hindi pa si Erica halos nakapagtatanggal ng sapatos nang pumasok sa silid niya ang ina. Nandiyan ka na pala Erica, nasa baba si Nico at gusto kang kausapin, bungad ng Mommy Eloisa. Mommy, nasa opisina ako maghapon. Bakit hindi ni Nico doon sinabi kung ano man ang kailangan niya sa akin? Protesta ng dalaga. Alam mo kung gaano kaabala si Nico iha, pagtatanggol ng ina. Then he has no business to come here. Ano bang pag-uusapan namin? There are a lot of things to talk to Erica. Ang kumpanya, kayong dalawa. Mariing sagot ni Eloisa. Wala akong natatanda ang nakipag-usap na matagal si Nico, Mommy. Isa pa ay akong pakiharapan siya. Naiilang at naiinis ako. Erica? Ang tila na iskandalong bulalas ni Eloisa. Oh ma'am, pabagsak na naupo sa kama ang dalaga. He is boring, masyadong formal, cold and contained. Si Mr. Brilliant and Mr. Right. At anong mali doon Erica? Dahil ba responsable si Nico at hindi katulad ng ibang lalaki dyan ay naiinis ka na? Pagalit na sabi nito. Wala akong nakikitang masamang ginagawa ni Nico, Erica. Malaking bagay ang nagawa niya sa Mega Engineering, more than what your father and his father did. Nandun na ako, Mami. Patuloy pa rin ang dalagat bagaman alam niyang lumalakad siya sa dangerous ground. Para kay Mami Eloisa, si Nico ang epitome of perfection. Pero dapat bang pati buhay ko panghimasukan niya? At bakit hindi? Kung ikaw mismo sa sarili mo hindi mo kayang pangalagaan ang sarili mo sa mga oportunista, like what you did the last time, kung hindi dahil kay Nico malamang. Alright.
Tinaas ng dalagang dalawang kamay. I'll see him now, Mommy. Bumuntong hininga si Eloisa at nagsalita sa mababang boses. Iha, lahat ng ginagawa ni Nico ay para sa atin, sa kabutihan mo, sa kumpanya. At hindi ko maintindihan why you always sounded so ungrateful. Nang hindi sumagot si Eric ay iiling-iling na tinungo ni Eloisa ang pinto't sinabing hihintayin siya sa ibaba. Nakaupo si Nico sa mesa ng daddy niya sa library nang pumasok siya. May binabasang papeles. Tumayo ito nang makita siya. Hello, Erica. Hi, matabang ni Eric ang sagot. Naupo siya sa sofa. Gusto kitang kausapin, Erica. Ani ni Nico na nag-alis ng bara sa lalamunan. So we're talking now? Let's have a dinner. Hindi dito. Kung ano man yung sasabihin mo sa akin, Nico, sabihin mo na dito. Ayoko sumamang lumabas sa'yo. Naipagpaalam na kita kay Tita Eloisa. Formal na tugon ni Nico. Naiirita ang dalaga. Natitiyak kung pumayag ang mommy. Bakit hindi na lang kayo ng mommy ang... Erica, nagyuko ng ulo ang dalaga. Napahiya sa sasabihin. Ano ang nangyayari sa kanya't nagiging bastos siya pagkaharap niya ang lalaking ito. Sa opisina ay lantaran niyang ipinapakita ang inis niya dito. At karaniwan ay wala siyang natatanggap na reaksyon mula dito na lalo lang nagpapakulo ng dugo niya. I'm sorry. Pati ang mami niya dinadami niya sa inis niya. On the contrary, gusto ni Erica na bigyan ng justification ng sarili sa sinabi. Bakit kailangang pagpasiyahan ng dalawang ito kung makikipag-date siya kay Nico o hindi? Marahil ay isa pa yun sa dahilan kung bakit naiinis siya dito. Sa mata ng ibang tao ay utang na loob mo pa ang napag-ukulan ka ng pansin ni Nico. And why do you want to take me out? Isang tipid na ngiti ang sinagot ni Nico. Napapikit sa Erica. Oh dear, napakamahal ang ngiti ng taong to. Matamang tinitigan ni Erica to. Kung tutuusin ay magandang lalaki si Nico. Hindi marahil yung gwapong ala Tom Cruise, Michael Douglas o hindi kaya yung Charlie Sheen. But definitely, ito yung lalaking bibigyan ng mga babae ng second look. Tall, dark and attractive. In his own unique way. Pero hindi niya to type. Maliban sa agwat ng edad nilang 10 taon ay napaka-formal nito. Very conventional kahit sa pananamit. Lagi na lang naka-coat and tie o hindi kay slacks and long sleeves. Tulad ngayon, immaculate white na long sleeves at printed na gray ang blue necktie at gray slacks. Sa palagay ni Eric ay si Nico ang taong hindi mag-aangat ng isang paa para gumawa ng isang bagay na unconventional. And a lot of people respected him. At bakit sa palagay mo ay nakikipagditang isang binata sa isang magandang dalagang katulad mo? Sagot ni Nico na ikinaputol ng assessment niya rito. Oh, cut it off, Nico. Ayoko sumama sa'yo. Na-imagine ko na maghihikab lang ako. I don't like ballroom dancing, waltz at kung ano-ano pang sayaw na siya mong gusto. Tumaas ang kilay ng binata. How did you know na sa isang ball nga kita dadalhin? And besides, kung doon nga, won't you find it romantic? Considering ng mga babaeng kasing gulang mo mahilig sa mga ganong romantic fantasies. Like having their Prince Charming, waltzing with them. Amis na tanong ni Nico, tumalim ang mga mata ng dalaga. Pues, hindi ako kamukha ng mga babaeng sinasabi mo. At minsan man wala akong kapantapata siyang makasayaw ka ng waltz. Maliban pa siya not my type of a Prince Charming. Ang walang pakundang sagot ni Erica. At maaari ko bang malaman kung anong type mo, Erica? Kung patuya yun ay hindi tiyak na dalaga, pero napangiti siya ng lihim at lumarawan sa isip si Cholo. Hindi mo kailangang sumagot, alam kong tipo mong lalaki, Erica. Remember? Sa pagkakataong ito'y natitiyak ni Erica na nanunuya ito at kumuwala ang pagtitimpi niya. Hindi mo kailangang ipaalala sa akin ang minsang pagkakamali ko, Nico. Kahit sino ay maaaring magkamali, kahit ikaw. Pero duda ko kung aaminin mo nagkamali ka pagdating ng panahong yon. Hindi pagkakamaling tinutukoy ko, Erica. You're young and naive. Madaling maloko at madaling maniwala sa matatamis na dila ng mga lalaking sa palagay mo'y type mo. At kung ikakasiya ng loob mo, sa buong buhay ko'y marami akong pagkakamaling nagawa pero natuto ako mula doon. Never to do the same mistake again. May hinahong wika ni Nico. Then rest assured, Mr. Nicolas, na yun ang una't huling pagkakamali ko pagdating sa bagay na yon. At di mo kailangang ulit-uliting ipaalala sa akin. Tumayo ang dalaga, muling tumingin sa kausap. Please, Nico, hindi po pwedeng iba na lang yakagin mong lumabas. I'm sure you'll never run out of acquaintances to dine with. Mahinahon niyang sinabi makalipas ang ilang sandali. I'm inviting you out, Erica. Kung ibang babaeng gusto ko'y wala ko dito. Get dressed, nasasayang ang oras.
Ang hindi mababaling salita ni Nico, parang batang padabog na lumabas ang dalaga. Alam niyang sa ayaw at sa gusto niya ay mapipilitan siyang sumamang lumabas dito kapag sinabi ng mom niya. Kahit papaano hindi niya kayang saktan ang damdamin ni Mami Eloisa. Mula nang mamatay ang Uncle Fred niya ay lagi na lang itong nagiging masakitin. Mas gustong laging nasa bahay at ayaw maglibang. Ang sabi ng family doctor nila ay masyadong dinamdam ni Mami Eloisa ang pagkamatay ni Tito Fred. Nahihirapan itong tanggapin na ang dalawang lalaking pinakasalan nito ay kaagad na parehong nawala. Mabigat ang mga hakbang ng dalaga papanhik sa silid niya. Bagaman naiinis siya kay Nico ay hindi gusto ng dalagang hindi maging presentable. Isang tight-fitting dress ang suit niya na may kaunting slits sa tagiliran. Sa Hong Kong niya ito binili, minsang niyakag ang mommy niya na mag-shopping doon. Kulay puti at nagbigay accent sa morena niyang balat. Naglagay siya ng konting makeup, mascara at frosted pink lipstick. Nagdab ng Estée Lauder's private collection sa likod ng tenga at pulso. Hinayaang nakalugay ang buhok na lampas balikat. Dinampot ang Nina-Richie handbag at pagasuot ng high heel na signature din ng bumabae ng hagdan si Erica. Nasa sala na si Nico at naghihintay. Habang papalapit siya hinagot siya ng tingin. "You look very expensive, mula ulo hanggang paa." Bungad ni Nico nang umiti. "Alam mo ba ng halaga lang ng bag may katumbas na ng sweldo ng isang empleyado natin sa loob ng isang buwan? Not to mention other things." Isang matalim na sulyap ang binigay ni Erica sa binata. "Binibigyan mo ba ng accounting ang mga isinusuot ko, Nico?" "Not really. People nowadays are being kidnapped because of their money. But you've got more than just money, honey." At doon ako kinakabahan. Nakangiting sagot ng binatang kumikislap ang mga mata. "Hindi tayo ganun kayaman para pagkaabalahan ng mga terrorist." Hindi na ikaila sa dalagang paggamit nito ng endearment pero hindi niya pinansin. Alam din niyang pinupuri ni Nico ng maayos. Kung bakit hindi nito may diretsang sabihin ay ewan. Sabihin lang itong maganda o sexy siya ay ang dami pang pakasakali. Pati ba naman ang pagbibigay ng simpleng compliment mahirap para ditong sabihin? "Let's go, nagpaalam na ako sa Tita Eloisa." Hinawakan ni Nico ang siko niya, naiglap din niyang binawi. Nagkibit ng balikat ang binata. Binuksan itong passenger seat ng Land Cruiser at pumasok siya. Gusto ni Erica na itanong kung saan sila pupunta pero minabuting magsawalang kibo. Makalipas ang ilang sandali ay pinarada ni Nico ang sasakyan sa parking space ng isang sikat na disco house. "Disco? Magdi-disco tayo?" Gulat niyang tanong. "Bakit ka nagtataka? Ang akala ko ba'y ayaw mo ng ballroom o hindi kaya ng isang romantic place?" Amis na tanong ni Nico. Hindi sumagot ang dalaga. Naduda pa rin nakatingin dito. Is Nico making a fool of himself? While titiyakan niyang walang sandaling masasayang sa pag-upo ni Nico would be sorry for taking her here. Sa loob, pagkatapos maupo at nakapag-order ay nagyakag na agad magsayaw ang dalaga. "Take your breath, kararating lang natin." Tumaas ang kilay ng dalaga. "Hindi mo ko dinala dito para kwentuhan ng mga nangyari sa opisina." Sinabayan niya ng tayo. "I could easily find myself a dancing partner. You should know that." Paghahamon ni Erica at nagpatiunang lumakad. Tiimbagang sumunod si Nico. Sa gitna ng dance floor, inabutan ng binata si Erica. Mabilis at maharot ang tugtog. Pati iba't ibang kulay ng laser lights na nagsisilang bayan ay tila lalo lang nagpapadagdag sa tempo ng musika. Nagsimulang umindak ang dalaga, hindi inalis ang naghahamong mga mata sa binata. Kung inaakala ng dalagang out of place si Nico ay nasurpresa siya. Sinasabayan siya ni Nico sa pagsayaw at hindi pinansin ang pagkagulat sa mukha niya. Hindi man gustong aminin ng dalaga ay mahusay sumayaw ang partner niya. Hindi lang basta mahusay. Gosh, he's sexy dancing. At hindi kaila sa kanya mga mata ng mga naroong kababaihang nakatuon kay Nico. Hindi rin ni Erica gustong aminin pero nag-i-enjoy siya. Sige sila sa pag-indak sa non-stop na maharot na tugtog. Si Erica ang nagiyang maupo na sila. Inaasahan niyang kakantsawan siya ng binata pero hindi ito nagsalita. Dumukot ng panyo sa bulsa at nagpunas ng pawis sa mukha. Pagkatapos ay dahan-dahang ininom ang scotch nito. Si Erica man ay inabot ang gin and tonic niya. "Now I'm hungry." Ani ang makalipas ang ilang sandali. "Ako rin pero wag tayo ritong kumain. Isa pa, ang sasabihin ko sa iyo hindi mo maririnig sa ingay dito." Sumenyos ang binata sa waiter. Nagsalubong ang mga kilay ng dalaga sa huling sinabi ng kaharap. Anong sasabihin nito sa kanya? Ilang sandali pa'y nasa loob na sila ng isang cozy restaurant. Hindi may kakainang nagutom ang dalaga.
Marahil sa ginawang walang hintong pagsayaw, dagdag pa ng mag-aalas 11 na ng gabi. You don't care about your figure? Siniko ng mapo ng magana si Erica sa pagkain. Nagangat ng ulo si Erica. Hindi ako tumataba. Maliban pa sa nag-enroll ako sa isang slimming center. Alam ko, muling tumalim ang mukha ni Erica. I wonder kung meron akong ginagawang hindi mo alam. Nangangalahati na ng dessert niyang mango pie si Erica nang muling magsalita si Nico. Binaba nitong tasa ng kape sa platito. May dahilan kaya kita niyayang lumabas, Erica. Wala talaga akong planong dalhin ka sa disco. Simula ni Nico. You brought me there to prove a point. So mahusay kang sumayaw. Hindi ka na sa boardroom magaling. Sa dance floor as well. I'm impressed. Nanunoy ang sagot niya. There's no need for sarcasm anyway. Ang pinagtataka ko lang ay kung bakit lahat na lang ng gawin ko'y kinakagulat mo. Hindi mo inakalang kaya ko rin gawin ang ginagawa ng ibang lalaking kilala mo? At ngayon napatunayan ko sa yung I'm as normal as you are ay nagagalit ka pa rin? May hinahong wika nito. Well, I'm sorry Nico. Siguro talagang hindi lang natin kasundong pag-uugali ng isa't isa. Clash of characters. Walang clash of character, Erica. Dahil ikaw lang ang laging umaalma. Para kang wildcat kapag kasama't kausap mo ko. While I'm completely at ease with you. Hindi sumagot ang dalaga. Tinunang pansin sa mango pie. Tulad ng sinabi ko, may dahilan kaya kataniyayang lumabas. Si Nico ulit. And what is that? I'm asking you to marry me, Erica. Mula sa mango pie ay tinas ng dalagang mga mata niya sa mukha ng binata. Tama bang narinig niya? Anong sinabi mo? I'm asking you to marry me. Walang anumang ulit ni Nico. Hindi malaman ng dalaga kung anong dapat niyang maramdaman sa sinabi niya ng binata. Pero iisang tsak, gusto niya magalit. Nagbibiro ka ba? Bago pa ni Erica natapos ang sasabihin ay alam na rin niyang sagot. Hindi ang uri ni Nikong gagawa ng biro ng ganung bagay. Hindi ko maintindihan kung bakit ang biglang proposal na ito ni Nico. But we're family. Anak ang turing sa'yo ni Mommy. And that would really be justified kung makakasal tayo, Erica. Isang tipid ng ngiting binigay ng binata. Biglang tumalim ang mukha ng dalaga. I'm sorry for being so blunt, but no, I will not marry you. Kilala na kita, 12 anyos pa lang ako, Nico, and I didn't like you then. I still don't like you now? Diretsong wika ng dalaga. Kung nasaktan mo ng binata sa sinabi niya ng dalaga, ay hindi nito ipinakita. Bakit ganyan na lang ang pagtanggi mo, Erica? Marahang tanong ni Nico. Matagal ko nang pinag-iisipan kung bakit ganun na lang panghihimasok mo sa buhay ko, Nico. Kahit ang mga personal na mga bagay na dapat ay hindi mo pakialaman, ay pinapakialaman mo. Now I know. You have this ulterior motive kung bakit gusto mo kong pakasalan na hindi ko maisip ang dahilan. And I have so many reasons not to accept your proposal. First, may boyfriend na ako. Mahal niya ako't ganun din ako sa kanya. At plano naming magpakasal pagkalipas ng 1 taon. Sa bahagi na sinasabi umaliwala sa mukha ng dalaga, bahagyang tumaas ang isang kilay ni Nico pero hindi nagsalita. Nagpatuloy si Erica. Pangalawa, walang pag-ibig na namamagitan sa atin. Paano mo nasigurong wala, Erica? Agap ni Nico. Well, for sure Nico, wala akong pag-ibig sa'yo. And don't tell me that nonsense na may pag-ibig ka sa akin dahil hindi ako maniniwala sa'yo. And what if I tell you na ganun nga, Erica? Na ang dahilan kaya kita gustong pakasalan ay dahil mahal kita. Ang sabi ko, hindi ko paniniwalaan yan, ulit ng dalaga. In all those years na nakilala kita, wala akong natandaang may babae kang minahal, Nico. Oh yes, there were women who cried a river over you. Mga babae nagkamaling mahalin ka? Some of them are my friends who made themselves foolish. No, Nico. You're not capable of such emotion as love. How will you judge me, Erica? Sana'y ganun ka rin sa ibang mga lalaki na katagpo mo. Matabang ni Nico na sagot. Uminit ang mukha ni Erica. Alam niya kung anong tinutukoy ni Nico. Oh, nagsasayang lang ako ng oras sa'yo, Nico. Hindi tayo magkakasundo kahit kailan. I hated everything you say and do. Why do you dislike me, Erica? Ano ang nagawa ko sa'yo't ganun na lamang ang pagkagalit mo sa akin? Seryosong tanong ni Nico. Nabigla si Erica sa tanong na yon. Sanay na siyang nagsasalita dito na maanghang pero hindi siya kaagad nakasagot sa tanong nito. Ewan ko. Aniya makalipas ang ilang segundo. Hindi ko alam. Siguro dahil kapag kasama't kausap kita, ang pakaramdam ko'y para kung batang na lagi mo nalang sinasaway sa maling kilos. Walang isip na laging binabantayan. Maalam at mahusay ka sa lahat ng bagay that everyone else failed in comparison. You're hard and cold.
Parang walking machine? A walking computer perhaps? Sa pagkakataong ito ay natawa ang binata. Hindi makapaniwalang dalaga. 3 sorpresang tinanggap niya sa gabing ito. Nico dance, Nico proposed, and Nico laugh. And my, he's really handsome. Kung ganito lang sana ito palagi. Hindi ko alam na ganun ang tingin mo sa akin, Erica. Nagawan ko sana ng remedyo yan noon pa man. Natatawa pa rin sinabi ni Nico, sabay hawak sa kamay ng dalaga at kinulong sa mga palad nito. I may be all the things you said, Erica, but you could melt my heart. Kung ano pang sasabihin ng binata hindi na naituloy dahil biglang binawi ng dalagang kamay niya. Hindi ko gustong marinig ang ibig mong pagsabihin, Nico. You're telling me those things now cannot change my decision. Hindi ako pakakasal sa'yo dahil may boyfriend na ako. Mading wika niya. Maliban sa medyo pag-iigting ng mga bagang ay hindi kumibo si Nico. Dinampot ang baso ng tubig at uminom. Pagkatapos ay tinawag ang waiter. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.